sa oras po nito, okay? Rising up from the pit. Marami po kasi sa atin, they are easily give up. Pag dumating na po sa kanila yung bagay na pagkatipid, parang nawawala na po sila ng pag-asa sa buhay nila, and they don't want to move on. Ayaw na po nila para lumaban, ayaw na po nila bumawi, at gusto na naman po nila na para maging miserable na lang yung buhay nila because of one defeat. Pero hindi po yun ang dapat po na mangyari po sa atin. Okay? Let's go into the life of Joshua. Joshua is called and commissions from the Lord. Every one of us has called from the Lord and He gave us a commission. Lahat tayo. Wala pong paralyzed po dito. Wala pong, parang sabihin po natin, unfunctionally, walang pong function pagdating sa panawagan ng Lord. Every one of us has a purpose. Amen. In our calling with God. Now, kung papansinin po natin, ano po ba yung calls and commissions ni Joshua dito sa ating Panginoon? Born a slave, he had become the leader of Israel, di ba? Pinanganak po siyang alipin sa lugar ng Ehipsyo at siya po yung naging kahalili. He was a successor to Moses to lead the Israelites. So, makikita po natin, ang ganda, no? From slave, then he became a leader for Israel. Okay. Amen. Moses chose him to scout the land of Canaan. Now, kung mapapansin po natin dito, nung mga panahon na iyon na inatasan ni Yahweh, ito pong si Moises na ilabas yung mga Israelita sa pagkakaalipin sa Ehipsyo, ito po namumuno po dito, walang iba kundi si Moises. Amen. Sa kabilang banda, ito naman po si Joshua ay kanyang kanang kamay lamang po. Di ba? Ang sarap po talaga pagka tayo po ay naging kanang kamay and sometimes magiging successor po tayo. Amen? Amen. Kaya kung mapapansin po natin, yung mga apostol, nagtatalo-talo sila. Panginoon, sino po yung mauupo sa inyong kanan at sa inyong kaliwa? Di ba? Parang nag-desire po sila na maging kanang kamay at kaliwang kamay ng ating Panginoon. Pero hindi po natin alam po yung bagay na yun unless na this is given to us or a commission that given to us by God in our calling. So tingnan po natin po dito. Aklat po ng Bilang chapter 13 verse 16, sila ang isinugod ni Moises upang maging espiya sa Kanaan, si Osias na anak ni Nun, at tinawag niyang Josue. Ito po si Joshua. So sa madaling salita po, sila po yung nag-spy. Sila po yung kasama doon sa 10 tiktik. Yan, kasama po si Josue, ito po si Caleb, at yung ibang mga lipi po ng Israel. Nagpunta po sila sa lugar ng Kanaan, which is the promised land, para tiktikan, spy. I-spy nila yung lugar na yun kung ano bang meron doon. Kung sagana ba sa mga pagkain, sagana ba sa lupain, at makita nila kung ano yung mga bagay na kakaharapin po nila doon kapag nag-invade na po sila doon. Okay? Ganun po ang nangyari po doon. Joshua appointed to lead Israel into Canaan. Isa po dito si Joshua. Deuteronomy chapter 31 verse 7 to 8, ipinatawag ni Moises si Josue sa harapan ng sambayanan ni Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsako sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. Si Yahweh ang mangunguna sa inyo, sasamahan kaniya, hindi kaniya bibiguin at pababayaan man, kaya huwag kang matakot, may panghinaan ng loob. So, kung mapapansin po natin, every one of us, sometimes there is always defeat. Amen. And sometimes we depress. Minsan, we lose hope in whatever happens to us. Minsan, kapag mayroon na po mga pangyayari sa buhay po natin, at bilis po natin kumibat, nakalimutan po natin yung promises ng Lord. Di ba? Amen. Doon pa lamang sa mga ninuno natin, ang daming pangako na ng Panginoon eh. At alam natin, ang Diyos nito hindi sumisira sa pangako po natin yan. Amen. Sa pangako niya sa atin. So, kung titignan po natin dito, Joshua commissions by the Lord to lead His people. Alam niyo, kung minsan nakala po natin, na tao lang yung nag-a-appoint po sa atin, yung nagbibigay sa atin ng commission. So, kung titignan po natin yan, always God is calling us. And He is the one who give us commission. Siya yung nagbibigay sa atin ng tungkulin. Siya yung tumawag sa atin. Minsan, nakakala nyo, basta lang ako nagpunta dito. Anong ginagawa ko dito? Napilitan lang ako kasi by my good friend, sinaniyahan niya ako dito, pinapunta niya ako dito. At yun lang alam ko. Pero alam niyo po ba, God may use someone
para tawagin ka niya at magamit yung buhay mo. Kaya alam kung minsan hindi natin nakikita yung bagay yun na panawagan ng Lord, basta akala lamang po natin, we listen to the words of God, kala natin ganun lang yun. Pero mayroon talaga nakatalaga ang Panginoon. He has a purpose of His calling into us. Kaya lagi natin po tandaan yun at kailangan natin maasaliksik kung ano ba yung panawagan ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kaya pakinggan niyo pong mabuti ito dahil may kinalaman din po yan na marami pong mga Kristiyano ngayon mabilis umayaw, mabilis na madapa at ayaw na bumangon. Kaya ito po yung pinakamaganda na dapat na matutunan natin. From victory to victory. Pinakita po dito kay Joshua, tingnan niyo po kung ano po yung mga victory na nangyari po sa kanila. Crossing the flood of Jordan. Noong sila po ipapunta na po ng Canaan, doon sa Joshua chapter 3, pinakita po dito na kailangan nilang tumawid doon po sa the river of Jordan. Siyempre, natatakot din po silang tumawid doon, pero the same thing, kung ano yung ginawa nitong si Yahweh kay Moises, ganoon din yung ginawa niya dito kay Jordan. Kay Joshua. Kung titignan po natin, si Moises, di ba, siya yung leader natin ni Joshua, hinati niya yung dagat. Amen? At this time, dito naman kay Joshua, pinatuyo niya yung Jordan River. Para makadaan po sila, makakross po sila patungo sa Canaan. Conquering Jericho. At ipinakita rin po dito ni Yahweh, yung pagsama niya, His mighty presence to break the wall of Jericho. Yeah? Sa pamamagitan, wala silang sandatang ginamit, kundi His praise and worship, di ba? Yung pagsigaw nila, pinabagsak yung wall ng Jericho, which is a mighty wall of Jericho. Matindi yung wall na yun. At hindi basta-basta napapasok ng kalaban yun, pero pinagpat ng Panginoon po yun para sa kanila, sa kanilang katagumpayan. The agony of defeat, ito na po, dumating na po, yung kanilang tinatawag na one defeat. Diba? Dumating po sa pagkakataon na ito na sila po ay tinalo ng isang lugar, ng isang bayan na maliit lamang. Amen? Okay, makinig po tayo mabuti. Ano po? Dumating po yung pagkakataon na sila po ay tinalo. So, kung mapapansin po natin, ito pong Jericho, napakabigat makalaban to. Kasi there is a massive wall. Meron silang massive wall. Yung great wall nila doon na hindi talaga basta-basta mapapasok ng kalaban. Dapat tagumpayan po nila yun. Pero ang problema, pagdating nila dito sa lugar po ng mga Amoreo, ng mga Amorites sa Ai, hindi sila nagtagumpay. Few thousand sent to conquer Ai, but they are defeated. Natalo sila. Kaya nga, laking laking pagtataka. Nito po si Joshua kung bakit sila natalo. Joshua on his face defeated in despair. Kadalasan, ganyan po tayo, no? Bakit ganito? Kung kailan naglilingkod ako sa Panginoon, saka naman nagkakaroon ako ng defeat palagi. Nagkakaroon ako ng mga failures. At hindi ako nagtatagumpay sa mga bagay na ginagawa ko. Bakit ganito? Kung kailan naglilingkod na ako sa Lord, na-bankrupt yung negosyo ko. Bakit ganito? Kung kailan ako naglilingkod sa Panginoon, hindi ko naabot yung pangarap ko, hindi ako nag-graduate, hindi ako nag-promote sa trabaho. Bakit ganito? Kung kailan ako naglilingkod sa Panginoon, bakit ang dami namin problema sa tahanan namin? Na halos hindi ko makontrol ito. Minsan naman tayo nadadaya, nakakala natin, one defeat, it's end up anymore your life. Parang akala natin, katapusan na ng buhay po natin. Ganun po yung nangyari po kay Joshua. Yan, makinig lamang po tayo na po. The Lord swore, sabi po sa kanya ni Yahweh, get thee up, bumangon ka. Bakit ka naglulugpot dyan? Bakit ka nagpapadarima dyan? Di ba? Mapapansin po natin, ano po, kapag meron po tayo, halimbawa, labanan, tapos natalo po tayo, di ba? Nabigo po tayo doon sa mga bagay na i-expect natin na dapat magtatagumpay tayo. Ano nangyayari sa atin? Di ba? Nagiging lugpong tayo. Tingnan mo yung katabi mo. O di ba, umisa, parang mukhang lugpong na, wala pa labanan, no? Nalulugpong na. Di ba? Ganun po kasi yung ating sistema eh. Kung isa parang nakakalimutan natin that there is always God who is willing to give you victory. Palagi nandiyan yung Diyos, nang mananampalataya ka natin may tagumpay po dyan eh. Kaya yan,
Alam niyo po ba, ang sabi niya po dito, sabi ni Yahweh dito kay Joshua, get thee up. Bumangon ka dyan, rise up. Sabi niya po kayo. So, kailangan po natin bumangon. Kaya ang tanong ni Joshua dito, but how? Paano? Diba? So, there is a questions of doubt. Minsan ganyan po tayo eh. Parang nagdadaon na tayo from defeat, nasasakap po yung puso natin at isipan natin ang tinatawag na pag-aalinlangan. Parang nakakala natin, from defeat, wala na, hindi na ako magkakagumpay nito. Pero hindi po ganun ang kaisipan ng mga champion. Amen? Amen. Remember, ito po si Pacquiao. Di ba? So, nagtatalo-talo po sila sa boxing. Ito si Manny Pacquiao, nagtatalo-talo. Yung mga kung sino yung talagang great fighter, great champion, sino yung GOAT, di ba? Yung great of all season, di ba? Pinagtatalunan po nila. May nagsasabi si Mayweather, di ba? May nagsasabi si Manny Pacquiao. Pero alam niyo po ba, kasi kaya sinasabi nila na si Mayweather, yung pong GOAT in boxing, meaning yung great of all season, hindi po talaga sabihin natin si ano, kasi wala siyang talo. He has no defeat. Why ito pong si Manny Pacquiao, doon po muna siya nagsimula sa mga talo niya. Pero nakita niyo naman, di ba, yung nakabot po nito, it is not the same with Mayweather. Ito po si Mayweather, naging 5 division lamang po siya, pero ito si Manny Pacquiao, 8 division champion. So meaning, walang naging kaparis po yung kanyang title. Amen. Pero galing siya sa defeat. Pero yun po yung gusto ipakita po sa atin dito ng Panginoon eh. Na sometimes we experiencing defeats. Maraming mga pagkatalo na pinagdaanan natin, pero nangangahulugan ba na hindi ka na magsa-champion? No, we have God. If you know that you have God, if you know that you have Jesus in your life, that Jesus said always victory upon their children. Lagi natin tatandaan na ang Diyos na ito, laging nagbibigay ng katagumpayan. Kaya yan, pinadadaan ka muna doon sa circumstansya ng buhay para na sa ganon, ma-appreciate mo yung tinatawag na kahalagahan ng tagumpay. Kung hindi tayo dadaan sa pagkatalo, hindi mo ma-appreciate o hindi mo malalasap ang sarap ng tagumpay. Amen? Now, ang tanong po dito ni Joshua, but how? Paano? Paano kung papangon? Okay, ganito lamang po yan. Unang-una, ganito rin po yung dapat natin gawin. Kung ikaw ay galing sa pagkatalo, kung ikaw ay maraming pagkatalo na dinalo sa buhay mo, ito yung dapat natin gawin na tulad ng pinapagawa ni Yahweh dito kay Joshua. Number 1, Joshua must stop questioning God's character. Huwag mo kong questionin ng Panginoon. Kung talagang Diyos ka, bakit ganito ang buhay ko ngayon? Kung talagang Diyos ka, bakit ako naghihirap? Kung talagang Diyos ka na mapagpala, bakit hindi ako dinarap na ng pagpapala? Kung talagang Diyos ka na makapangyarihan, bakit nagsasabi ako sa buhay? We always keep on questioning God. At alam niyo, wala tayong karapatan na questionin ang Diyos sa buhay po natin because this is all our fault. Lahat ng bagay na nagaganap sa buhay natin dahil kasalanan natin. Amen? Kung tayo sa bahay ng kasalanan Kaya nga meron defeat. Sana kung hindi ka nakakagawa ng pagkakasala, pwede pa siguro pero still, hindi po tayo po pwede talaga na mag-question sa Panginoon because from our past or the past life yung mga pagkakanda na nauna sa atin, alam niyo po ba na mabuhay sila sa kasalanan? And until now, marami pa rin ang hindi nagbabalik pa loob sa Panginoon. Kaya ano nangyayari? Ang daming pagkatalo na nangyayari sa buhay po natin. Amen. Kaya nga, we must stop questioning God's character. Sabi po ni Joshua said, Alas, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorite to destroy us? Bakit pinatawid mo pa kami ng Jordan River? Diba? It is a mighty thing that they are witness. Kung papasin po natin doon, pagtungtong po nung tinatawag na kabanantipan na dala-dala ng mga Levita, pagtungtong doon sa tubig, natuyo yung Jordan River and that they pass. Amen. The Israelite passed toward Canaan. Kaya nga kung mapapansin po natin dito, kung mapapansin po natin, bakit tinuyo pa ni Yahweh? Kung hindi sila bibigyan ng tagumpay, kaya lang because of their sin.
Kaya nagtataka tayo, bakit pinag-graduate mo ba ako ng college? Tapos wala, hindi naman ako magtatagumpay. Why? What happened? Because of your fault. Because of your sin. Your past sin can impact your future. Kaya nga, yung ating mga nakaraang kasalanan, kung hindi natin ipapalinis sa Panginoon yun, magkakaroon ng impact yan into your future. Kaya nga, we don't need to question God in our life. Tanungin mo yung sarili mo. Amen? Kung bakit nag-fail ka, kung bakit ka na-defeat, kung bakit ka nagsasuffer ng ganyan, kung bakit naghihirap ka, kung bakit may karamdaman ka, kung bakit walang-wala ka. Tanungin mo, ano ba ang ginawa ko? Yun ang dapat mong malaman doon, and then you may rise up. Amen. Doon ka makakabangon pag nakita mo yung bagay na yun. Something goes wrong, and He blames God. May mali eh. Pagka kinwestiyon mo ang Diyos sa buhay mo, alam mo agad na mali ka na eh. Amen. How can we question God? How can we doubt? Alam natin na ang Diyos na ito ang nakakaalam ng lahat ng magagandang bagay na para sa atin. Kaya tignan po natin, Joshua chapter 7 verse 7. At sinabi ni Josue, Panginoon Yahweh, bakit po pa ninyo kami pinatawid ng ilog Jordan kung ipaninibol din lamang sa mga Amoreo? Mabuti pa'y nanatili na kami sa kabila ng Jordan. Nagaling pa sila, no? Binagsakan pa po nila ng blame. Ito pong si Yahweh. Parang sinasabi nila na makapangyarihan ka Diyos, at pwede naman kami magtagumpay doon. Pero, alam niyo ang Diyos, kung minsan, He gave us punishment to one sin that we had, that we made. Kailangan po yun eh. Lagi natin tatandaan na ang kasalanan ay laging merong consequence. Huwag natin isipan na, oy, libre ako makagawa ng kasalanan, hindi. Lagi may impact po yan. Kaya nga, alam niyo po, ang pinakamagandang gawin po natin, if you have sinned, return to God. Amen. Talikuran mo yung kasalanan mo, magbalik ka sa Panginoon dahil yun yung umpisa ng iyong pagbangon. Pero kung hindi mo, halimbawa, tatalikuran yung bagay na ginagawa mong mali, at pagkatapos, tatalikuran mo pa ang Diyos sa buhay mo, there is no victory already. Amen. Because victory always happens when you have Christ Jesus in your life. Amen. Kung meron ang Jesus palagi sa buhay mo, laging possible yung tagumpay. Sabi mo nga sa katabi mo, possible ang tagumpay kung may Jesus ka. Possible ang tagumpay kung may Jesus ka. Kasi alam niyo po ba, yung questioning God, pag tayo po mismo parang tinatanong natin yung Panginoon, question palagi natin ang Panginoon, ang ibig sabihin niya, you have doubt. Mayroon kang pag-aalinlangan sa Panginoon. Why doubt? Bakit po ba tayo nag-aalinlangan sa Panginoon? Consider the good things God had done. Tingnan niyo po ha. Bakit ka mag-aalinlangan? Hindi mo ba napansin ang daming magagandang, mabubuting bagay na ginawa sa iyong Panginoon? It is the same in Joshua. Tingnan natin yung mga magagandang ginawa po ni Yahweh at Yahweh po dito sa bayan Israel. Sent Moses to bring them out from Egypt. Ipinadala niya si Moises. Nung dumadaing po sa paghihirap, ito po mga Israelita, ano sabi po ni Yahweh? Tinawag niya si Moises, "Oh Moises," sabi niya kay Moises, "Ilabas mo ang aking bayan sa pagkakaalipin sa kamay ng Paraon." Anong ginawa po nito si Moises? Sumunod siya, nilabas itong mga Egyptian, ay itong mga Israelita sa kamay ng Egyptio. Dahil grabe yung pang-aalipin po sa kanila. Ipagmubang kabutihan ng Panginoon ngayon. Napakabuti ng Panginoon dahil from slave, tayo po'y pinapalaya ng Panginoon. You are slave from sin. Pero anong ginawa ng Lord? Pinalaya ka sa kasalanan. Number one po yun. Napakabuti ng Diyos. At kung hindi natin mapapansin yun, na nakabase naman po tayo, kung talaga mabuti ang Diyos, bakit wala akong pera? Wala doon ang kabutihan ng Diyos. Lagi mong tatandaan, aalalahanin mo palagi, yung iniligtas ka ng Panginoon, yung nandito ka ngayon at ginagawa ka ng kapatawaran sa kasalanan mo, I tell you, God is good to you. Mabuti ang Panginoon sa iyo. Yung nandito ka ngayon, yung supposed to be, di ba, nandito ka sa lagwatsa? Di ba? Mabuti ang Lord doon. Di ba, yung nandito ka ngayon, instead na naglalaba ka, pagod ka sana. Eh ngayon, relax ka lang dyan, di ba? Oh. Pero ikaw naglalaba ka naman, ikaw ngayon, kung maglaba ako, naku, wash day, wash day. Wash day, ang talagang totoong wash day, yung pangugasan mo sa Panginoon, yung mga kasalanan mo. Yeah? Kaya nga, nakita nyo, good things to you.
Napakagandang bagay yun. What else? Open the Red Sea for them. Nung time na magigipit na po sila, nandiyan na yung mga paraon, nandiyan na yung kawal ng paraon, nandiyan na yung mga chariot. Yeah? Sila, wala silang sandata, takot na takot sila, nandun na sila sa hangganan ng dagat. Ano sabi po ni Moises? Wala tayong dadaanan. Yahweh, tumawag siya kay Yahweh. Yahweh, paano kami ngayon? Ituro mo yung tungkod mo sa dagat, hatiin mo. Hati? Yeah? Amen. It is a good thing. Amen. Kung mapapansin po natin, nangyari na po ba sa inyo? Yes. Hindi nyo po napansin, di ba? Nahati yung labahin nyo. Supposedly, di ba, naglaba ka lang ng konti kanina, kasi kailangan mo mag-church, hinati mo muna, tapos yung kabila, bukas na. O kaya mamaya na pag-uwi. O di ba? It is a good thing, kasi mas priority mo ang kabutihan ng Panginoon na alam mo dahil may magandang mangyayari sa isang Panginoon. Di ba? Amen. It is not a joke. Kasi malay mo, dahil kung itututo mo yung bubuntok na labahin mo, mamaya ma-stick take ka, mamaya, wala na, hindi na nanonood. Kaya ayaw ng Lord na abutin ka ng stick neck. Kaya pinag-church ka muna niya. Diba? O kaya naman, halimbawa, nagluluto ka, no? Nagluluto ka, pero ayaw ng Lord na magluto ka hanggang mamaya. Diba? Kaya ano sabi niya, magsakat ka na lang muna mamaya. Ha? Mamaya ka na magluto ng ulam, hinati na naman yung dagat mo. Amen. Diba? Amen. Kasi baka mamaya mabandian ka ng ulam na lulutuin mo eh. Kaya ang sabi ng Lord, muna, hatiin muna natin yung dagat na yan, mag-church ka muna. Kaya nakapag-church ka. It is a good thing from God. Okay, tingnan pa po natin. Fed them with manna when they were hungry. Yan, narinig tayo. Kasi lagi tayo sa pagkain, eh, no? Di ba? Ito po nung time po ng mga Israelita, nandun na po sila sa journey nila into wilderness. Nagutom po sila. Kaya they ask God, napadala po sila ng pagkain at pinadala sila, special pa yung pagkain, galing sa langit. Amen. Fresh manna from heaven. Amen. Eh, ngayon, hindi nyo napansin po yun. Hindi bumili ang Diyos ng tinapay sa bakery. Amen? Amen. At hindi po tayo pinakain, hindi sila pinakain ng lumang tinapay. Bago palagi, daily nagpapababa ang Diyos, nagbabagsak ng fresh manna from heaven. Ay, hindi nyo napansin po yun? Na kapag may natira, makita mo, uuwi na lang yun. Bubulukin na lamang po yun. Another, pagpasok na naman po ng kinabukasan, bago na naman po yung supply ng mana po nila. Amen. Amen? Amen. Isn't it good? Amen. Pali ba kasi hindi kayo mahilig sa tinapay eh. Di ba? O kaya, tingnan pa po natin. Ano pa po yun? Consider the good things God had done. Ang sabi pa po dito, gave them water from the rock. Nung sila po inauuhaw, ano sabi po ni Yahweh sa kanila? O, dali mo yung mga, magsama ka ng mga lipi, mga pinuno ng lipi ng Israel. Dali mo sa Horeb, pokpokin mo dali mo yung tukod na pinanghati mo sa dagat, at doon naman ipokpok mo doon sa bato, malaking bato, tutulo ang tubig. O, di ba? Instantly, hindi na sila nagtawag ng gagawa ng poso. Hindi na sila nagtawag ng gumagawa ng deep well. Libre. Isang pukpok lang ng tukod ni Moises, lumabas na ang tubig. Fresh water from God. Amen? Kaya nga tandaan nyo, lagi nyo dadalhin yung tukod nyo kasi isayang bagay niya. Ang tawag doon, yung tukod. Yung tungkod na yun, na itinuro ni Moises sa dagat para mahati, yung ipinupag sa malaking bato para lumabas ang tubig, dalhin mo rin yung tungkod na yun. At sino yung tungkod na yun? Si Jesus. Amen. So yung umati. Di ba? Amen? Amen. Kaya kung hindi mo dala si Jesus sa buhay mo, wala ka mapapalabas ng tubig. Matutuyuan ka talaga. Amen? Amen. Because Jesus is the living water. Kaya hindi po natin tatandaan. Ano ba? Led them across the planted Jordan. Nung sila Joshua naman po, nung pupunta na po sila, tatawid po sila dito, pinatuyo naman ni Yahweh yung pong Jordan River. Kaya nakadaan po sila. Ang lakas ng agos doon. Kung napansin po natin, hindi sila makakatawid doon dahil aagusin sila, mamamatay po sila. At ito po Jordan River, ang dami po mga tinatagusan po niyan, talagang hindi po sila mabubuhay yan kapag inagos po sila. Kaya anong ginawa po nito?
He miraculously stopped and dried the water from that river. Yung tinutungtungan lang nila, yun lamang po yung natuyo. Pero yung ibang bahagi nun, patuloy pa rin umaagos yung tubig. Galing, ano? Kung mapapansin natin dito sa halimbawa dito, no, natuyo yung tubig na tinutungtungan po nila. Pero yung doon sa parte na yun, ang lakas pa rin ang agos ng tubig. Amen? It is a miracle of His goodness. Amen. What else? Enable them to conquer mighty Jericho. Yun nga, pinabagsak nga po nila itong matinding kalaban na ito. Ito po great na ito ng wall of Jericho. Now, tingnan po natin. Now, after one defeat, Joshua blamed God. Ang dami po ng mga dumaan na kabutihan ginawa sa kanila ng Yahweh, pero still, they put blame unto God in only one defeat. Minsan, maraming tao ganyan po. Minsan, karamihan po sa atin, lagi nang sinisisi ang Lord. Nawalan ka na ng pera, sinisi mo ang Lord. Iniwan ka na ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, sinisi mo ang Lord. Di ba? Iniwan ka na ng pang, hindi ka na nakapasa sa exam mo, binigay mo yung sisi sa Panginoon. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, ang sisi ay hindi sa Panginoon. Amen. The blame is for us. Sa atin eh. Kasi hindi naman tayo matuwid eh. At yun ang dapat natin maintindihan po doon. Ang Diyos hindi siya gumagawa talaga ng mga bagay na ikasasama ng tao. Kung bakit nagiging masama ang tao ay hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa ating mga gawa. Amen. Kaya nga kung minsan, alam niyo po, yung simpleng paglapit mo na sa Panginoon, hindi magawa ng tao. Ginagawa mo na, pinasasama mo na ang buhay mo. Because a righteous living or a holy living happen when you are in Christ. Amen. Hindi mangyayari yan na outside Christ Jesus. Kung hindi mo ilalapit yung buhay mo kay Kristo, talagang sisisihin mo ang Panginoon kapag may nangyari sa buhay mo. Pero kapag nakadikit ang buhay mo sa Panginoon, alam mo, kahit na magkaroon ka ng defeat sa buhay na ito, magkaroon ka ng pagkatalo, hindi mo sisisihan ang Panginoon dahil alam mo kung gaano mabuti ang Panginoon na ito sa buhay mo. Amen. Think of all God has done for us. Love us, gave His Son for us, offer us salvation by faith, receive us when we come to Him. Di ba? Sa kabila po ng magiging makasalanan natin, sa kabila ng mga karumihan po natin, sa kabila ng pagtalikod natin, sa kabila ng pagbabaliwala natin sa Panginoon, still, kung lumapit ka sa Panginoon, tinanggap ka pa rin. It is the goodness of God. Diba, kuminsan nga tayo eh. Kapag ka nagkasala sa atin yung kaibigan natin, ako, ganun pa papakita sa akin, ayaw ko na sa'yo. Diba, ganun tayo? Pero ang Diyos, pagka nagpasya ka na manumbalik sa Panginoon, gaano makabigat ang pagkakasala mo, from the pit, you will rise up. In God. Pag lumapit ka, tatanggapin ka ng Panginoon. Ganun mabuti ang Panginoon. At yun po yung kabutihan na hindi natin masusubukan sa mundong ito. Kaya na kung minsan pinipilit natin yung buhay natin sa mundo ito, mabuti na tayo buhay nandito sa mundo, mabuti tayo ng focus sa mundo. I tell you, focus on Christ dahil nandun ang lahat ng kabutihan. Lahat ng magagandang bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo, na kay Christ po yan. Because the victory happens when you have Christ in your life. Lagi mo tatandaan yan, kahit na magtagumpay ka sa mundong ito, kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi pa rin po yung totoong tagumpay. Sapagkat ang tagumpay na totoo ay hindi nauubos. Gusto ko po na itatak sa inyong mga puso yan, na ang totoong tagumpay ay hindi nauubos. Sapagkat ang totoong tagumpay ay hindi matatagpuan sa mundo, kundi matatagpuan doon sa piling ng ating Panginoon sa kanyang kaharian. Now, how can we blame God for defeats? Paano natin sisisihin ang Panginoon sa mga pagkatalo natin na nangyari dito? Samantalang tayo yung pumipili ng pagkatalo. Ang Diyos na ito nag-o-offer sa atin ng victory. Ang Diyos na ito nag-o-offer sa atin ng triumph. Ang Diyos na ito nag-o-offer sa atin ng tinatawag na crown of glory. Pero still, we choose this defeat on earth. Pinipili pa rin natin na maging talunan tayo dito sa mundong ito. Why? What happened? Bakit? Anong nangyari? Dahil mas gusto natin na ubusin ang buhay natin sa mga bagay na makasanlibutan na alam naman natin na magpupugnaw, mawawala, maglalaho, na kasama ng mundong ito. Amen. But when you have the offer of God victory into you,
you, gusto ko malaman mo, if you grab that victory that coming from the hands of Jesus, hindi mauubos yun because all that things that give to you by God is eternal. Amen. It is not temporal. Ibig sabihin, hindi pa sa mata na lamang, kundi pang walang hanggan ang ino-offer ng Lord na yun. Kaya huwag tayong masilaw sa tagumpay lamang ng mundo, kundi ang dapat na lagi nating basihan ang totoong tagumpay ay yung galing sa kamay ni Yesu Cristo. Amen. Kaya nga even Joshua he blames God. Yung kanyang sisi ay ibinigay niya pa rin sa Panginoon. Pero alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi lang naintindihan lang din ni Joshua yung pangako sa kanya, nakalimutan niya yung pangako sa kanya ng Panginoon Pero alam niyo, mamaya magpapakita ko po sa inyo kung ano yung nawala doon sa kaisipan ni Joshua kung bakit para question niya ang Diyos po nila. But anyway, doon po muna tayo sa number 2 kung paano siya babangon at kung paano tayo babangon from the pit. Nandiyan ba po ba tayo? Amen! Yan, okay. Salamat sa Panginoon. Pakitanong mo muna yung tabi mo. Nandiyan ka ba? Salamat sa Panginoon. Nandiyan pa kayo. Hindi ka nawawala. Sabi ko sa kanya, huwag muna sana maghimala sa iyo. Kasi kung minsan naghihimala, nandito ka pero wala. Hindi nyo naman siya yung himala na yun. Lagi nangyayari sa mga church yun Nandito pero wala. Ayun na, ano kaya? Ano nangyayari sa atin yun? Kaya sabi ko kasi sa inyo, dapat pagka start pa ng gawain natin, go na kayo sa CR, mag-CR na kayo para sa gano'n, hindi po tayo nadidistract po, nawawala, ano po. Kasi pagka nakikita natin, lalo na pagka napakaganda, napakagwapo ng mga dumadaan dyan, yung talagang mababali talaga yung inyong paningin doon, di ba? Di ba? Hindi nyo napansin yun? Gandang babae dito, Napapatingin ka tuloy, nagkakasala tuloy ako dito. Uy, nagwapo lalaki na ito. Kaya, yun yung napapagbaon na natin. Instead na mapansin natin, makita natin yung revelation ng Lord sa atin. Nakakatawa. Kaya, limitahan nyo lamang po yung pagtayo ninyo. Amen? Amen! Huwag na kayong tumayo dyan kahit kailan. Pwede ba yun? Hindi. Hindi. Iwasan po natin yung mga distraction para mag-flow po talaga. Kasi alam nyo, ito ang katotohanan yan. When the Holy Spirit come, pag bumpa ang Holy Spirit, masyado mahirap yan. Pag may konting distraction lang yan, maalis ang Holy Spirit. Kaya nga, kung mapapansin natin, hindi nga lang talaga na-practice talaga sa church yung kabanalan ng Diyos. Pero alam niyo po ba sa Old Testament, yung kabanalan ng Diyos talaga hindi ka pwedeng gumawa ng kahit na anong distraction or else mamamatay ka. Ganun po sa Old Testament. Diba? Kahit na yung ating pag-upo, kailangan yan. Pino-pino talaga yung upo mo. Di ba? Pati yung iyong paningin, kailangan hindi ka titingin ng mga iirap-irap dyan. Pag nang-irap ka, magubulag ka. Amen? Pag umiti ka, kailangan ngiting anghel, hindi ngiting aw-aw. Alam niyo mga ngiting aw-aw? Alam niyo yan? O, ngiting shih tzu. Hindi, yan. Dapat po, ganun talaga, naka-organize po talaga pagdating talaga sa Church of God talaga. Kaya nga, kung isa hindi natin nasanay yung gano'n Kaya nga, lagi tayong focus. Okay, ikalawa. Kasi na pa tayo. Ikalawa, kung paano sila babangon. Sabi po dito, Joshua must stop focusing on this one defeat. Huwag kang po-focus sa pagkatalo mo. Amen! Lagi po natin tatandaan na kung mayroon ka mga pagkatalo, huwag yun ang fokusan mo. Amen! Kasi kung nyo, kaya hindi tayo makamubon, kaya hindi tayo makabreak doon sa mga bagay na pagkatalo natin. Ang tagal na nangyari, naalala mo pa ngayon Hindi nyo napansin po yan? Minsan, tatanungin mo, dinadagdag man niya, ano ba nangyari sa'yo? Kasi betray ko ng boyfriend ko Kailan nangyari yan? Nung bata pa ako. Ilang taong ka na ba ngayon? 7 to 2. Dala-dala niya pa rin, di ba? Napapansin po niyo? Kaya nga, do not focus on one defeat. Amen! Amen? Amen! Kasi, alam niyo po, ang Diyos po talaga, lagi natin tandaan, ang Diyos, kapag may pagkatalo,
laging may panalo. Okay. Kasi ang Lord, hindi niya papabayaan na hindi ka makaranas ng pagkatalo eh. Kailangan yun. Kaya nga sa mata ng tao, yung nangyari po kay Jesus from the cross, kala nila they are defeated. Pinagtawanan nila si Jesus. They mock God. Sabi nila, oh, ang hari ng mga Hudyo. Pinagtatawanan nila, di ba? The King of Jews, look at the King of Jews. Ayun, nakapitin. Walang buhay. Tawa sila ng tawa, pero after that defeat, anong nangyari? They had ground. They got triumph. Amen. At hindi lang yun, kasama tayo na pinagtagumpay ng Diyos po doon. Amen. Okay, think of all the blessings already given. Lagi natin tatandaan na dapat tignan natin, hindi yung pagkatalo mo, kundi yung mga pagpapala palagi ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang dami mga pagpapala. Alalahanin mo lamang yun. Try to remember every blessings that given to you by God. Pansinin mo lamang yun, ang dami yun. Since bata ka pa, hanggang sa edad mo ngayon, ang dami kong bibilangin mo, hindi mo na mabibilang yung mga pagpapala na ginawa sa ng Lord. Kaya lang, isang beses ka na naging talunan, dinibdib mo na. Isang beses lamang. At pagkalimutan natin po yun. Think of all the blessing promise for the future. At tandaan po natin, alalahanin natin na ang daming magagandang pangako ng Panginoon sa buhay natin na ipagtatanggol tayo, ipagtatagumpay ng Panginoon. Amen. At lagi po natin isipin yung mga bagay niyon. Paano tayo babangon kung lagi tayo nakatutok doon sa defeat natin? And every time you think of our defeat in life, I tell you, hindi ka magtatagumpay. Amen. Na kapag lagi kang nakapase doon sa pagkatalo mo, hindi ka magkakaroon ng tagumpay. Bakit? There's no power of defeat. Amen? There's no power of that. Kasi ang talagang power po talaga, ang kapangyarihan para magtagumpay ka ay nasa Panginoon. Through the blessing of God. And number one blessings that we ever had in our life is Jesus. He gave His only begotten Son. He gave us great blessing. Yung sinabi sa Joshua, John chapter 3 verse 16, He gave His only begotten Son. It is the greatest blessings that we ever had. Yun po yung pinakamagandang pagpapala. Pinagpala ka nga ng kayamanan ng mundong ito. Kung wala ka namang kaligtasan, pagpapala ba yun? Tagumpay ba yun? Hindi. Di ba? Pero yung binigay sa iyo, yung kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong tagapagligtas si Yesu Cristo, hindi ba napakalang pagpapala sa buhay natin yun? Na kahit na walang-wala ka, kahit na sabihin mo sakit ka, kahit na iniwan ka ng lahat, pero still nandiyan si Jesus, panalo ka pa rin. Amen. Okay, tignan po natin. Joshua chapter 7 verse 8. Anong sasabihin ko? Panginoon, ngayong umatas na sa labanan ang bayang Israel. Nahiya pa itong si Joshua eh. Nahiya pa sa mga kalaban, sa mga karatig na bayan na kanilang lalabanan. Sabi nila, pag nabalitaan nila, nagaling tayo sa pagkatalo. Anong gagawin nila Yahweh? Pagtutulong-tulungan nila tayo. Nakakalimutan po ni Joshua. Kasi bakit? Nakakalimutan niya yung pangako na hindi siya pababayaan at hindi siya matatalo kailanman habang nabubuhay. Amen? Nakalimutan niya yung pangako ng Diyos na yun. Hindi mo ba naririnig yun minsan pag nananalangin ka? Ang sabi ng Diyos, iingatan kita ipagsasanggalan. Iingatan kita iligtas. Hindi kita iiwan, ipababayaan. I will be your shelter. I will be your great refuge. I will be your protection. I am the God who is always with you until the end of this. Nakakalimutan natin yung pangako ng Diyos sa buhay natin. Na kaya, bakit natin nakakalimutan? We forget God because of our defeat. Do not focus on your defeat. Kasi habang nakapokus ka doon, nakakalimutan mo ang Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Amen. Not to focus on our defeat, on one defeat. Remind yourself of past blessings of God and His promises. Lagi natin aalalahanan po yun. Yung mga past blessings na nagdaan sa buhay po natin, and then yung pong mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Nakakataan niyo po yung mga pangako ng Diyos sa buhay po ninyo? Nakakataan niyo ba po? Dahil, no? Dahil yung pangako na yun. Okay, tingnan po natin yung mga pangako naman ng Diyos dito sa Biblia. No? Tingnan natin. Promises given to Abraham for his descendant. Di ba? Ang sabi niya, tingnan niyo po ha, hindi nag-iisip doon si Joshua eh.
Kung bakit nag-aalinlangan po ito si Joshua doon sa kanyang isang pagkatalo lamang, nag-aalinlangan na siya o kumbaga parang nag-alala na po siya. Pero ang hindi niya po napansin po dito, yung pong pangako po doon kay Abraham na siya po ay magkakaapo ng napakarami, si dami ng buhangin sa dagat at si dami ng bituin sa langit. Amen? Nakalimutan niyo yung pangako na yan. Ikaw ba? Nakalimutan mo na yan? Ha? Siguro tatanungin natin, nakatandaan mo yun. Pero anong kinalaman mo kay Abraham? Malaki ang kinalaman mo. Because kung ikaw ay kay Kristo, kabilang ka sa lipi ni Abraham. Sabi ko ng kanyang salita. Amen? Sabi ko ng aklat ng Galasya. Sabi niya mo gano'n, kung ikaw ay kay Kristo, kabilang ka sa lahi ni Abraham at tagapagmana ka ng lahat ng ipinangako ng Diyos. So meaning, kapag ikaw ay kay Kristo, mananampalataya ka ni Kristo, galing ka sa lipi ni Abraham. Kaya nga, ano pangako ng Diyos? Pararamihin ko ang iyong angkan. Pararamihin ko si dami ng buhangin sa dagat at si dami ng bituin sa langit. Now, how can God bring that promises to their servant? Tanungin ko po kayo doon. Kaya lang, alam niyo po kung bakit hindi natin maintindihan yun? Because ayaw natin paglingkuran ng Diyos dito sa buhay natin. That's why, ang mahalaga talaga sa buhay natin bilang mananampalataya ni Kristo ay naglilingkod tayo sa Panginoon. Because their promise to their servant. He has a promise for Abraham, he has a promise to Jacob, to Isaac, to David, to Joshua, to Joseph, to the tribe of Israel. Pangako niya po yun, and every people of this serve God. At alam niyo po ba na kapag ikaw naglilingkod ka sa Panginoon, itong pangako ng Diyos na ito manifested in you. Kaya huwag niyo tatanggihan yung calling and commission ng Lord sa buhay po natin. That's why mahalaga po yung calling at commission natin sa Panginoon. Kapag ikaw gumagawa ka sa Panginoon, God cannot break that promises into you. Napakahalaga po nun. Sabi po ng Genesis chapter 12 verse 1 to 3, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan at tahanan ng inyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa inyo. Pararamihin ko ang inyong anak at apo, gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo ay magpapala, listen. Kaya nga mahalaga, huwag muna po kayo magkaroon po dyan. Okay, listen po dito. Kaya mahalaga na tayo ay nagpapala sa mga bagay sa Panginoon dahil tayo mismo ay magiging pagpapala. Amen. Pakinggan niyo po ito, verse 3. Ang sa iyo ay magpapala, ang sa iyo'y pagpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansay sa daigdig ay aking pagpapalain. Kapag pinagpapala natin yun, amen? So, with regards on our service to God, kung tayo po mismo ay kabilang sa pagpapala na yun, hindi mauubos ang pangako ng Diyos na pagpapala sa buhay ko at sa iyong mga pamilya. Kaya huwag natin puputulin yun. We need to serve God. We need that calling from Him. We need that conditions that given for us by God. Napakahalaga nun tayo. That's why we serve God. Kasi yung pangako na yun, hindi kailangan mabali yun. Amen. Kaya nga minsan hindi natin maintindihan yun, kala natin talunan tayo pag nagtigil tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi kailangan mag-iwan ka ng ganito, kailangan mag-iwan ka ng ganito, kailangan talikuran mo ito. Alam niyo po ba na walang taong naglingkod sa Panginoon na naghihirap? Because they hold on to the promise of God. At yung pangako ng Diyos pangako ng Diyos na yun, kailangan hindi po niya babalikin po yun. Promises given to Moises for the people. Tignan niyo naman po yung pangako po ni Yahweh dito po sa bayan po ng Israel kay Moises. Exodus chapter 3 verse 7 to 10. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita ko ang labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at sa narinig ko ang kanilang pagdaig. Kaya bumaba ako upang sila iligtas, ilabas sa Ehipsyo at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Kapag nakita ng Diyos na ikaw, naglilingkod ka sa Kanya, nahihirapan ka, inaalipusta ka, inaalipin ka,
kanan, sa lupain, mainam, malakot, mayaman, sagana, sa lahat ng bagay. Natatandaan ko po nung araw eh. May nagtanong po sa akin, nung araw po na nag-decide ako na umikot sa Panginoon, tinanong po ako nung isa, may nagtanong po sa akin, hindi ko na po banggitin kung sino po yun. Sabi niya gano'n, bakit iniwan mo yung trabaho mo? Bakit iniwan mo lahat sa buhay mo? Bakit sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran mo? Sabi ko sa kanya, si Jesus. Paano na yung pamilya mo? Paano mo silang papakainin? Paano mo silang bubuhayin? The Lord, our God, He will survive me from anything. Amen. Sabi nilang gano'n, parang nasisiraan ng bait ng tao na ito. Pinabayaan niya yung kanyang pamilya. Kala niya pinabayaan niya. Pero ang hindi nila alam, that God will sustain every needs of their servant. Amen. Tandaan natin na ang Diyos hindi nagpapabayaan sa kanyang mga lingkod. Ano po nangyari po doon unti-unti? Alam niyo po, nung iniwan ko po yung trabaho mo, nag-o-opera po sa akin. Na-promotion yung trabaho na pinag-resignan ko. And then, tinatapagan pa rin po ako doon sa dati pinagtrabaho ko po sa Singapore. Imagine that, ang daming offer ng mundo. Sabi ko, daming pera sana nito, talikurin na kaya. Pero hindi, I never decide. Hindi ako pwedeng mag-desisyon na hindi nakaayon sa Panginoon. Kaya anong ginawa ko? I choose God. I choose to serve God. Amen. At kaya nung una, ang hirap talaga nung magpunta kami dito. Wala halos tumutulong sa amin dito. Tapos yung mga tinitiran po namin dito, akala nyo, mahal lang baboy, akala nyo, yung mga kululong na ng manok, lamang po yung tinitirahan po namin dito. Tapos halos wala kami makain. Halos ang dadamot ng tao sa amin. Buti na lang kayo. Ang babait na ng mga tao sa amin ngayon. Pinapaitan ni Lord. Doon kami nagulat po. Imagine, kapag na nagugutom ka, humihilap na yung tiyan mo, mamaya-maya may magdadala na ng ulam sa'yo. Saan ka nakakita, hindi mo naman kakilala, dadala ka ng sopas. Tapos kinabukasan, babalik sa'yo. Ay, hindi po pala sa inyo. Nagkamali lang kami ng dala. Ay, paano magagawa natin? Ipinadala ng Lord, di kinain namin. Alam ng Lord, gutom kami. O, hindi namin kasalanan yun, di ba? Ganon po, magpala ang Panginoon po ng araw. Tapos meron pa kami kapitbahay po ng araw. Palibasa parehas mayabang. Pag nagbigay sa amin ng saging, magbibigay ng mangga, yung kabila. Pag nagbigay sa amin ng adobo, ng ulam, napalitaan ng isa, magbibigay sa amin ng sinigang. Ang dami namin palaging pagkain. Hindi niyo po ba nakikita yung paggamit ng Panginoon po doon? Na hindi tayo magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Pinustan niya sa promise of God. Ituloy po natin ang verse na ito. Ano po sabi po dito? Ito'y ang lupain ng mga Kanineo, Heteo, Moreo, Pereseo, Hibita, at Jebuseo. Verse 9. Narinig ko ang mga pagtaging ng aking bayan na nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, kaya papuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Hindi ka papabayaan ng Lord. Amen. Hindi ka papabayaan ng Lord na magkulang sa mga pangangailangan mo, kaya lang huwag kang matatakot. Amen. At yan din po yung habilin po ni Yahweh kay Joshua. Huwag kang matatakot. Pagpakatapang ka. Amen. Amen? Amen. What is this given to Joshua? Tingnan niyo po ito. Masahin ko po sa inyo yung sinasabi ko po sa inyo. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Sana nandiyan pa po tayo lahat. Maganda po kasi ito ay para na sa ganun, makabangon na po tayo sa pagkatalo po natin. Hanggang ngayon po kasi, alalahanin po natin yung pagkatalo eh. Verse 1 to 9. Pagkamatay ni Moises, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun, at dating kanang kamay ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises, pahandain mo ang buong Israel na tumawid kayo ng ilog Jordan patungo sa lupain na pinagkaloob ko sa inyo. Gaya ng aking pangako kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupain inyong maaabot. Ito ang magiging hangganan ninyo sa ilaga ang bundok ng Libano at sa timog ang ilang sa silangan ang malaking ilog Euphrates at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Hindi ka matatalo kanino man. Tingnan niyo yung pangako ni Yahweh po dito. Nakalimutan po ni Joshua ito.
tuloy, kaya nag-put blame po siya kay Yahweh. Hindi ka matatalo ni naman habang ikaw ay nabubuhay kung paanong sinubaybayan ko si Moises, ganoon din ang gagawin ko sa iyo. Hindi kita pababayaan. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ikaw ang mamumuno sa bayan ito na sasakop na sa pananakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ayon sa aking pangako sa inyo mga ninuno, ngunit dapat kang magpakatatag at magpakatabang. Sundin mong mabuti ang kautosang ibibigay ko sa inyo ni Moises. Huwag mong susuwayin ang sino man, ang anumang tagubilin ko, ang anumang itatagubilin ko doon. Ayaw kasi ni Lord talaga na tayo sumusumay sa mga tagubilin niya. Kung bakit dumarating din po sa atin yung pagkatalo at yung kahirapan at kung anumang problema ay dahil hindi natin sinusunod yung tagubilin ng Diyos. Tuloy po natin. At magtatagumpay ka sa lahat mong gagawin. Huwag mong kaliligtaan basahin. Listen, ito pa yung isang napakahalaga ito po para magtagumpay tayo. At huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad ang lahat na nakasulat doon sa kayo na mangyayari. Giginawa ka at magtatagumpay. At verse 9, tignan niyo po may pangako na doon. Alalahanin mo na lagi itong aking tagubilin, magpakatatag ka at iibtibayan ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh ang iyong Diyos na laging sasa iyo saan ka man pumunta. So kung mapapansin po natin, a lot of promises, a solid promises. Ang tibay ng pangako ng Diyos kay Joshua. Kaya na nakalimutan po natin minsan yun dahil sa isang problema. Dahil sa isang pagkatalo, nakalimutan natin yun, nakala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon. Pero, always remind yourself of what promises given to you. Tandaan mo yan. Na kapag ikaw nagtingkod ka sa Panginoon, anong sabi ng Lord? I will never leave you nor forsake you. Amen. Hindi kita kapagkukulangin sa iyong pangangailangan. And my God shall supply all our needs according to His riches. Amen. Ano ba? Hindi ko kaya. I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Ang daming pangako ng Panginoon. Hindi kita papabayaan. Ililigtas kita. Ipagtatanggol kita. Wala kang gagawin. Amen. Amen. At ano po sabi ng Lord? For I have a plans for you, plans to prosper you, not to harm you, and the plans to give you a good in the future. Hindi ba napakaganda nun? Kailan naman biguin ka ng Lord doon kung nakikita ng Lord na nagsisikap ka na paglingkuran ng Diyos na ito at itinataguyod mo sa buhay mo si Yesu Cristo. Amen. Joshua had become problem conscious instead of power conscious. Lagi tayo, parang si Joshua, nakatuon palagi tayo into our problem. Ako, kailangan ko kasi kasuhin yung pamilya ko. Pag hindi ko inasikaso itong pamilya ko, kawawa naman sila. Walang magpapakain sa kanila. Walang magpapantay sa kanila. Walang magtuturo sa kanilang pag-aaral. I tell you, there is always a power of God that manifests to your family. Amen. Yun lang ang nakakalimutan natin. Nakakala natin, mapapabayaan natin ang lahat naman sa buhay natin. Even our job, our works, our business, kala natin mapapabayaan natin kapag tayo nagtikod sa Panginoon. Always remind yourself that is God. Ang sabi niya, sasamahan kita hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Amen. Kaya nga hindi po tayo dapat maging problem conscious. Kailangan tayo maging power conscious. Ano ba sabi pa po dito? Okay, walang makagagabi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay, sasamahan kita gaya ng pagpapatubay. Kung kay Moises, hindi kita iiwan, ni hindi ka papayagan man. Amen. Great promises. Kung meron si Joshua ito, pakisabi mo sa katabi mo, meron ka rin ito. Magtiwala ka lang sa Panginoon at huwag mong bibitawan ng Diyos sa buhay mo. Meron ka nitong pangako na ito. Hindi ka magagapi ng kahit sino sapagkat si Yahweh, si Jesucristo ang kasama mo palagi sa araw. Amen. Si Yahweh ang nausap na ito kay Joshua. At we have the same God with Joshua. Amen. Maliban na lang kung meron kang ibang Diyos. Pag gumawa ka ng ibang Diyos sa buhay mo, I tell you, wala ibang pangako na ito. Dahil ang nangako na ito, walang iba kundi si Yahweh. Amen. Our Father God in heaven. Instead of blessing and promises, He focused on one thing. Dati ito tayo na naman. Ang daming pagpapala, ang daming mong promotion.
Pero ang problema mo, yun lamang bagay na hindi mo nagawa. Na akala mo sa tingin mo, talo ka, lugi ka na. Hindi. Kung bakit nadipid ka doon dahil hindi yun para sa iyo. Kung bakit natipid ka doon, natalo ka doon dahil hindi pinahintulot ng Lord na manalo ka. Bakit? Dahil ang lahat ng ginagawa ng Panginoon ay para sa ikabubuti ng bawat sumasampalataya sa Kanya. Kaya lagi po natin pupusan yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. He must forget his defeat and expect victory. Lagi mo tatandaan, mayroong victory. Pakisabi mo ulit sa katabi mo, mayroong tagumpay. Mayroong tagumpay. O hindi ka naniniwala, no? Duda ka pa, no? Para siya, no? Pagka hindi ka naniwala, natural, ano sabi po ng Biblia, mangyari ang ayon sa iyong pananampalataya. Wala kang pananampalataya, then wala kang tagumpay. Ay, dahil yun ang truth. Akala mo, kung kumikita ka, tagumpay ka na. Isang iglap lamang po yun sa buhay natin. Dahil ang katotohanan po niyan, dahil sa grace and favor ng Lord, na kahit hindi ka trusted o hindi ka tapat sa Panginoon, pinagpapala pa rin ng Diyos ang buhay mo. Hindi ba dapat magpasalamat tayo doon? Amen. Amen? Amen. Kung minsan, anong ginagawa natin? Kung minsan, hindi tayo nananampalataya sa Panginoon dahil ang akala natin, ang galing ko yata magtrabaho, kaya ako kumikita dahil sa galing ko. I tell you, kung hindi dahil sa Panginoon, wala kang galing. I tell you, kung hindi dahil sa Panginoon, wala kang karunungan, wala kang abilidad, wala kang kakayanan. At dahil sa grace and favor ng Lord, kaya ka biniyayaan ng karunungan, kaya ka biniyayaan ng lakas, kaya ka biniyayaan ng kakayanan para magawa na ikaw ay magtagumpay. Amen. Kaya huwag na huwag po natin pag-aalinlanganan ng Diyos sa buhay natin. Marami pong tao sinusukat ng Diyos. Akala nila porket may trabaho sila, akala nila kaya na nila ang buhay nila. Alam nyo, ang tawag doon is a grace and favor of God. Amen. Nakakala natin po, kahit na wala tayo sa Panginoon, nagagawa natin ang lahat ng bagay. I tell you, ang tawag doon, grace and favor pa rin ng Lord. Amen. Na kung hindi dahil sa grace and favor ng Lord, hindi ka magkakaroon ng kahit na anong kaginawahan sa buhay ito. Always remember that victory is on God's hand. Nasa kamay ng Diyos palagi ang tagumpay. Philippians chapter 3, verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. That was the true victory. Amen. Hindi yung nakakamit po natin dito. Minsan akala natin, bakit malaki ang sweldo mo, malaki ang kita mo, kala mo tagumpay ka na. I tell you, sa isang bigla mawawala po yan. Amen. Dahil ang buhay ng tao ay parang aso, meaning parang usok, na minsan nandyan at pagbalik mo, hindi mo na makikita. Amen. Kapatid sa Panginoon, maikli lang ang buhay. Kaya nga, better spend your life wisely to God. Amen. Amen. Huwag ka masyado magtimala sa sarili mo. Dahil sa isang iglap, kayang bawian tayo ng lakas, kaya tayo bawian ng hininga, kaya tayo bawian ng karunungan, kaya tayo bawian ng abilidad ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, siya ang nagbigay ng buhay at siya rin ang may karapatang bumawi nito. Amen. Kaya nga wala tayong may pagmamalaki. Kaya ano sabi po ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, sinisikap niya pa na makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Amen. Yun yung dapat na pinagpupunyagian natin sa buhay natin. Masipag ka sa trabaho, kailangan masigit na maging masipag ka sa mga bagay na hahantong sa langit. Amen. Kaya huwag natin kakalimutan yung bagay na ikatlo. Joshua must stop worrying about public opinion. Huwag ka makinig sa iba. Amen. Huwag ka makinig sa tao. Ano sabi? Anong may tutulong sa akin ng tao? Sapat na yung sinabi ng Biblia, di ba? Ang sabi niya sa Hebreo, chapter 13, verse 5, huwag kayong magbukas sa labi. Hindi kita iiwan, di pababayaan. Anong may itutulong sa akin ng tao? Sabi niya pag gano'n.
Meaning, hindi tayo kailangan yung opinion ng tao, hindi yun ang dapat na manaig sa atin. Kundi, what is the plan of God in you? What is the purpose? Ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo? Yun ang dapat natin pakinggan. Amen. Ang sabi mo nito po, the Canaanites shall hear of it. Ang sabi po ni Joshua po dito, mababalitaan nila. Mababalitaan ng mga taga-Kanaan na tayo ay nag-apit Yahweh. Ano na lang ang gagawin natin? Natakot po siya. Akala niya walang magagawa si Yahweh po doon. Kaya ano sabi po Joshua chapter 7 verse 9, mababalitaan ito ng mga Kananeo at ang iba pang mga nanirahan sa lupain ito. Pagtutulong-tulungan nila kaming linipunin sa balat ng lupa, wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Question niya na naman po ito si Yahweh. Akala niya wala nang gagawin si Yahweh po dito. Minsan, di ba tayo, kung minsan may mga tao tayo, mga unbeliever na nakakausap, ano sinasabi nila? Wala mangyayari sa iyo dyan. Huwag ka na magpatuloy niya, wala nangyayari sa iyo dyan. Hindi mo na nakikita yung mahalagang bagay na mangyayari sa iyo sa mga bagay na ginagawa mo paglilingkod sa Panginoon dahil nakabase sila sa mga alalahanin lamang ng mundo. Siyempre nga naman, pag naglingkod ka sa Panginoon, di ka naman kikita ng malaki dyan eh. Di ka naman susweldo dyan eh. Eh bakit ngayon? Kaya hindi nila nakikita ang kalagahan ng Panginoon dahil nakatingin lamang sila sa mga bagay na panlupa. Pero, if you look into the greater things in you, which is greater things in heaven, I tell you, doon mo makikita kung anong halaga ng bakit ka nakaupo ngayon dyan, kung bakit ka sumasamba sa Panginoon, at nakikinig at naniniwala sa salita ng Diyos. It's all in the Spirit. Ano kung pagpapasihan niya ng mga bagay na kailanganin mo sa mundong ito, kundi ang mga bagay dapat na basihan ng Panginoon sa buhay mo para magtagumpay ka pagdating ng araw sa buhay na walang hanggan. Yung tinatawag na everlasting triumph. Amen. Yun ang gusto ng Lord. Alam mo, pagka inuna mo yung mga bagay ngayon, hindi ka naman magkukulang eh. Pagpapalain ka pa ng Lord, there is always promotion. Sa lahat ng ginagawa mo, ano sabi niya gano'n, lahat ng maawakan ng kamay mo, pagpapalain ng Diyos. Lahat ng matungtungan ng paa mo, pagpapalain ng Diyos. Paano nangyari yun? Because you have desired Jesus in you. You desire us in you, Jesus Christ. Kasi kapag halimbawa si Jesus po yung nasa sa'yo, hindi mo ba alam na pagpapala ka pa maging sa mga pamilya mo? Ito po yung hindi natin alam eh. Every time na dinidikit natin yung buhay natin sa Panginoon, lahat ng tao na makasama mo pinagpapala. Kaya nga ano sabi po sabi kay Abraham, lahat na magpapala sa iyo ay aking pagpapalain at lahat ng susumpa sa iyo aking susumpain. I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. Kaya alam niyo po, maging mabait po tayo sa mga lingkod ng Diyos. Maging mabait po tayo sa mga taong lumalapit sa Diyos. Sapagkat nasa kanila ang pagpapala ng Diyos. Kaya hindi niyo napapansin, bakit nagkakamalas pala sa buhay ko? Eh lagi mo kasi pinutuligsa eh. Yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon. Listen, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless those who bless you and I will curse those who curse you. And every land that bless you, I will bless them. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, yung pong prinsipyo ni Yahweh ngayon, hindi mababalugtod po yun. Kaya nga, lagi po tayo magtiwala palagi. Na ang Diyos ang laging kasama natin. At ang Diyos ang kailangan na mangyari sa buhay po natin. God will take care of His own reputation. Hindi papayag ang Diyos na ito masira. Hindi papayag ang Diyos na ito na mapaya. Ikaw na naglilingkod ka sa Panginoon, na tinutuligsa ka, naku, walang mangyayari sa iyo dyan. Naku, wala ka mapapala dyan. Maghihirap lamang ang buhay mo dyan. Kukuha ng ka lang palagi ng pera niyan. Church na yan, I tell you, pagdating ng araw, mapapaya talaga sila. Dahil makikita nila kung paano inaangat ng Diyos ang buhay mo at makikita naman nila kung paano binabagsak ng Diyos ang buhay nila. Kaya nga, never speak foolish to God. Diba? Katulad po ng pinag-aralan natin, always think that God never failed to His promise. Lagi mong tatandaan, hindi sisira ang Diyos sa pangako niya. Amen. Amen. God will lift up His people when they are down. Kapag ikaw
ay naglilingkod sa Panginoon, you are a believer to Christ Jesus, pag nakikita ng Diyos na nalulugmok ang buhay mo, naghihirap ang buhay mo, ang Diyos mismo ang kukuha sa iyo dahil naging matuwid ka tapat sa Kanya, itataas ka ng Diyos. Amen! Amen? Amen! Ang sabi po ng Biblia, lahat ng nagpapakumbaba ay itataas niya. Ang lahat na nagpapamataas, ipinabagsak niya. Amen! Kaya lagi natin tatandaan, we will serve God, and this is how we show our humbleness to Him. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon dahil pagpapakita yan ng tayo'y nagpapasakot, nagpapakumbaba sa Kanya. Na pagdating ng araw, pag nakita ng Diyos na dinadown ka ng mundong ito, I tell you, He will lift you, He will raise you up. Ipapahin ka ng Diyos na ito. God has brought victory to many defeated ones. Kung naging talunan ka man minsan, I tell you, maghintay ka, may katagumpayan. Basta maging tapat ka lang sa Panginoon, makikita mo, pagkatagumpayan ka ng Panginoon. Okay? This is our conclusion. Joshua did rise up. Nakabangon po si Joshua. Hindi siya nanatili sa pagtatalo niya. Kung ikaw, inuudyuman ka ng kaaway ngayon na talunan ka, ito ang sabihin mo sa kaaway, hindi ako talunan, ikaw ang talunan. Because I have Christ Jesus. Joshua led his people to victory. At ikaw din mismo. Palit sa Panginoon. If you truly believe God in your life, dalhin mo yung pamilya mo sa totoong tagumpay. Amen! Huwag sa buwan na tagumpay. Uulitin ko po sa inyo. Kung ikaw ay kay Kristo, dalhin mo ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ang mga taong kakilala mo sa totoong tagumpay kay Yesu Kristo. Amen! Amen. Pwede ba sabi mo sa katabi mo yun? Kung ikaw ay kay Yesu Kristo, Kung ikaw ay kay Yesu Kristo, dadalhin mo ang sino mang tao na nasa paligid mo, dalhin mo sa totoong tagumpay. Huwag kang papayag na ikaw mismo magtutulak sa kanila sa huwad na tagumpay. Lahat na nakikita mo sa mundong ito, that was all Paul's triumph. Amen! Paul's triumph. Uulitin ko po sa inyo. If you have a lot of money in this world, it is a false triumph. You have a great job in here, that was a false triumph. You are graduated into an elite school, it is a false triumph. You have a mansion, you have a building, you have a sports car, a luxury car, it is all false triumph. May maganda kang trabaho dito, sa Pilipinas, sa ibang bansa, that was all Paul's triumph. And which is the true triumph? The true triumph, when your life keep on staying in Christ Jesus. Yung nananatili ka, naglilingkod ka ng buong katapatan sa ating Panginoon. Amen! Yun yung totoong tagumpay na kailangan ipakilala mo rin at ipaunawa mo rin sa mga tao na minamahal mo. Amen. We Amen! can rise up from the pit and win. Magtatagumpay tayo. We have our resurrected, victorious Savior. His victory is ours, so we must rise and serve. Kaya nga, sa pagbangon natin, hindi tayo makakabangon kung hindi natin paglilingkuran ng buong katapatan ng Diyos sa buhay natin. Walang nakabangon na hindi si Kristo ang nag-ahon. Amen! Ulitin ko sa inyo, walang nakabangon kung hindi si Kristo ang nag-ahon. Maganda po yan. Gawin niyo pong slogan sa buhay niyo po yan. Walang nakabangon kung hindi si Kristo ang nag-ahon. And I praise God dahil alam ko, as we here today, alam ko na ang Diyos na ito nangungusap sa bawat isa sa atin na mayroon tayong katagumpayan sa ating Panginoon. Okay? Sabi po ng 1 Corinthians for the last 15, 57, 58. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matiinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyo, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa amin. Tayo po lahat ay magsitayo sa Panginoon. We have a great God, a triumphant God. At alam ko po, na kaya ka nandito dahil
may issue ka ng defeat. Amen? Alam ng Diyos kung bakit ka nandito dahil meron ng issue ng defeat, ng pagkatalo. Every one of us. Lahat po tayo ay mayroon pong experiences about losing. Lahat po tayo nakaranas ng pagkatalo. Pagkatalo sa ating career, pagkatalo sa ating finances, pagkatalo sa mga bagay na hinaharap natin sa mundong ito. Pero I tell you one thing, overcome that one defeat in you and focus into what God gives you triumph. Alalahanin mo ang mga bagay nito. Pagpakatatag ka, hallelujah, Lord, to Christ Jesus. Pagpakatatag ka, at itayo ng iyong huwag kang magkasama. Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi Diyos? Si Yesu Cristo na nakakita mo sinari sa buhay mo. Hindi wala kang pagkakita sa iyo. Lakas na isip. Pinapabayaan ng Panginoon. Just one thing that He says for us, He will never leave us nor forsake us. Pakawakan natin ang pangako ng Diyos na mayroong tagumpay na naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. At yan ay dahil sa ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. Nandiyan siya palagi. Kasama mo siya. Sabi niya gano'n, wala kang gagawin. Siya ang magtatanggol sa atin. At mangyayari ang mga bagay na yun. When all the things right, it will happen. Nadako natin ang pangako ng Panginoon. Ang Diyos ang nangako sa atin. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi sinungaling. Siya ay tapat na Diyos na nangako at nagsabi sa atin na ililigtas niya tayo, iingatan, ipagsasanggalan, ipagtatanggol, aalagaan. Siya si Jesucristo na pinaglagakan ng ating Ama ng ating buhay. Kaya walang sino ang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon. Let us all pray to God. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ng iyong salita at sa bawat pangako na aming narinig sa umaga ito, Lord. Pinangahawakan namin lahat ito bilang aming katagumpayan, O God. Lord, sabi mo nga po, Panginoon, kami nakatuon, hindi sa mga bagay na nakikita namin sa mundong ito, kundi sa mga bagay na hindi namin nakikita, subalit naniniwala kami, Panginoon, na magaganap ito because Ikaw ang Diyos na nagsabi sa amin ng lahat ng mga pangakong ito. Maraming salamat po sa buhay ng iyong mga anak na narito ngayon, Lord. Patuloy mo silang gawing tapat sa iyo. Patuloy mo silang panatilihin
manatilihin sa iyo, Panginoon. At ingatan mo po, Panginoon, ang kanilang buhay at ang kanilang mga pamumuhay at ang kanilang mga lakad sa mundong ito, Lord. Ilayo mo po sila sa anumang panganib, ilayo mo po sila sa kahirapan, sa karamdaman, sa anumang bagay na salot ng mundong ito, Lord. Ilayo mo po kaming lahat, Panginoon, at patuloy mo kaming kalingain, Panginoon, sa iyong mabuting kamay, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na sumagana ang pagpapala mo sa aming buhay, O Lord, at sa aming pamilya, at sa aming tahanan, at sa aming mga source of income, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na pinagpapaubayaan namin ito, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, sa iyong kamay, we are saved, O God. Maraming salamat po, Lord. Pagpalain mo po kami spiritually, O Lord. Kung makikita namin, Panginoon, ang kahalagahan mo, Panginoon, sa buhay nito. Ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo, ang kahalagahan, Panginoon, ang tumatawag sa iyo, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na malaman po namin, Panginoon, na walang pinakmahalagang bagay sa buhay nito, kundi ikaw, Panginoong Jesus, na nagbibigay sa amin ng totoong tagumpay, tagumpay na hindi nauubos, tagumpay na hindi nasisira, tagumpay na hindi nawawasak, kundi tagumpay na pakwalang hanggan sa buhay na walang hanggan kasama ka namin, Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, isama mo kami, Panginoon, sa iyong pagdating, Lord. Isama mo kami sa gagawin ng rapture, Lord. Isama mo kami, Panginoon, sa iyong kahayang pagdating ng araw, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Galutin mo po kami ng iyong banal na loob, Panginoon. At hayaan mo ikaw ang Diyos na lagi namin kasama sa araw-araw. Salamat, Panginoon, pagpalain mo ang church nito, even the mission of this church, Lord. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na magpala na lahat ng ito, maging ang sa mga nagkaloob nito, Panginoon. Nakaisa namin, Panginoon, sa mission, O Lord, to win more soul, O God, Lord. Ikaw ang magpala sa kanila, sigsig, ringling, at umaapaw na pagpapala, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Maraming salamat, O Lord. Alam po namin, Panginoon, pagkatagumpayin mo ang mission na ito, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Muli po, O God, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapalit karangalan sa taming pangalan mo po namin. In Jesus' name, Amen. God bless you all po. Pagkakalit po kayo.